Mapinagpalang ika-35 taong anibersaryo ni Sarchil Worldwide Ministries na kung saan ay pinagbubunyi ng kalangitan. At marami nagtatanong sa atin kung ano yung maasahan ng bawat isa ngayon kaysa sa nakalipas na ika-34 na taon nating anibersaryo. So ito ang sagot natin. Lahat ng ginagawa ng Diyos ay pawang bago. At dahil ito'y bago, ang ibig sabihin, hindi ito po pwedeng kaparehas lang nung nakalipas. Hindi siya po'y palaging higit. At ikalawa pong tanong sa akin ay, paano ito mangyari? At ito po ang ating sagot, po'y magaganap sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsunod. That's right. Ito po'y magaganap sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsunod. In English, through our corporate obedience. At yan po ang reason kung bakit lagi ko nananawagan sa inyo na kayo po ay sama-samang manalangin ng gusto, kagaya ng panalangin ng Panginoong Kristo, panalangin tsak lang may mangyayari, panalangin tsak ang Diyos pa ay gagalaw, panalangin tsak po ang lahat na may karamdaman ay gagaling, panalangin ang mga hindi ligtas ay maliligtas, ang mga backslider ay makakamove forward sa Diyos, panalangin lahat ng gawa ni Satanas ay mawawasak, yung abala, panggugulo, no? At iba't iba pa pong pagpipigil sa buhay ng mga nais dumalo. Panalangin na magbibigay ng karangalan sa Diyos. Yung atin po sama-samang totoong pagbibigay. Ako naman po yung nagpapasalamat sa inyong lahat dahil kayo nga po yung nagkakaloob pero hindi po siya sapat. Kailangan tayo po ay mag-alis ng limitasyon. Ang sabi sa atin ng Diyos, paulit-ulit na lang, in this end time, we must remove limitation. Nakikita ko po ang marami po sa atin nagbibigay lang pero hindi po talaga buong-buo na puno ng pag-ibig para sa karangalan ng Diyos, kaligtasan ng mga tao. Hindi po talaga matatawag na sakripisyo o denial of self. Ordinaryong pagbibigay lang po siya na para po bang yung ating anibersaryo po ay ordinary lang. Hindi po dapat yun. Yung atin pong sama-samang pananalangin, kagaya ng nabanggit ko kanina, o yung atin pong sama-samang pag-aayuno, mahalaga po yun. Ano po yung kaya ninyo? Isang araw, kalahating araw, isang meal, para ilagay sa pananalangin. Mahalaga po yun. Kailangan lahat po yung may bahagi sa pag-aayuno. Kayo pong nakakaalam, depende po yun sa nature ng inyong mga trabaho, kung ano po yung inyo pong kagaanan sa pag-aayuno. Ang importante, kayo po ay magkaroon ng bahagi at ang goal po natin o object nating sama-samang pag-aayuno ay ating pong anibersaryo. Nagunguha ang Diyos ng kamangamangang bagay na hindi pa natin nakikita, isang uri ng bisitasyong hindi pa natin nararanasan, isang uri ng kapahayagan ng kanyang sarili, ng kanyang salita na hindi pa po natin naririnig, at isang uri ng mga himala, ng kamangha-mangha, na tanging siya lamang po ang makakagawa sa kalawakan, sa kalupaan, sa pananalapi, sa kalusugan, sa kalayaan, at sa lahat po ng bahagi ng buhay ng taong binilanggo ni Satanas. At yung atin pong great expectation, halaga po yun. Huwag po tayong pupunta na wala tayong inaasahan. Dapat yung ating corporate expectation po ay very evident. Kasi alam nyo, hindi po gagawa ang Diyos ang dakilang bagay nang wala po tayong kagutuman at kauhawan sa Kanya at sa Kanyang gagawin. Yung expectation po natin ang daan upang siya po'y gumalaw. Pag pinag-aralan niyo po ang Bible, lahat po na nakaranas ng dakilang himala ay mga taong may inaasahan sa Diyos. Can you imagine kung tayo pong lahat na dadalo, bata, matanda, lalaki at babae, meron pong isang earnest, great expectation. I believe siya po ay magiging daan upang yung apostolic revival ay mabirth muli sa church at sa bansang Pilipinas. Bakit ko po sinabing mabirth muli? Dahil noong 1992 po ay naranasan na po ito ng church, ng sambayan ng Pilipino. Pero dahil marami po tayong mga kapatiran sa iba't ibang fellowship na nakaranas po ng apostolic revival, naging worldly, naging compromiser, naging corrupt po yung ibang namumuno, naging unrighteous. Kaya ano po ang nangyari? Yung apoy ay nawala. Ang gawa ng Diyos po ay tumigil. Hindi po sa Jesus is our shield, kundi sa marami pong fellowship na atin pong dinalaw buong Pilipinas na nakaranas ng Apostolic Revival ng 1992 onwards. Kaya napakahalaga yung atin pong corporate expectation, great hunger and great corporate expectation that God will do great things
na hindi pa natin nakita, narinig at naranasan, ay kanyang gagawin. At yun nga po ang gagawin niya. Because He always responded according to our expectation. At yung atin pong sama-samang pag-aanyaya, paggamit ng atin pong mga Facebook, ng ating mga messenger, yung lahat po ng announcement sa page ng GCIC Worldwide Ministries ni Tatay, ni Nanay, ni Apostle John, ay ating i-like at i-share upang paabutan po ang lahat hearing abroad and believe na dahil ito'y puno ng panalangin natin at pag-aayon at expectation, God will touch them and will join us in the 7 heralding one of its kind, living like Jesus, finalizing the mandate anniversary. Kaya yan po ang pinakamahalaga, mga minamahal. Ngayon pa lang po ay ilagay na po natin sa ating kalendar ang set schedule. At sa bawat araw na parating, ay lalo tayong manabik. Kaya salamat sa inyo pong pagkakaroon ng bahagi o pakikipag-isa sa ating corporate obedience. Gamitin po natin lahat ng means and ways na binigay ng Lord sa atin, yung mga brochure na naglalaman ng imbitasyon ay gamitin po natin. May palang yung ating mga program sa television, sa radio, sa social network evangelism, sa podcast, sa YouTube, at yung ating mga personal invitation. Huwag po tayong tumigil mag-imbita. Let us reach many people as we can hanggang ang araw po ng anibersaryong ito na magbibigay ng malaking karangalan sa Diyos, kagalakan sa hindi mabilang na tao, revival and perfection sa church, at pagbabalik ng Pilipinas sa Diyos para kanyang maging bansa ay mangyari at maganap. Salamat sa inyo pong pagtugon at huwag niyo pong kakalimutan, our obedience, corporate obedience pleases God. At hindi man tayo humingi ng biyaya, ang sabi ng Hebrews 6:10, dahil tayo po'y sumunod out of love to Him and to the souls of men and to this worldwide ministries, the Living Like Jesus Church, ang GCIC Worldwide Ministries. God is not unjust to forget your labor of love that you have shown Him na naging daan upang siya po'y maparangalan at ang kanyang kalooban ay maganap sa milyong-milyong tao sa sambayan ng Pilipino, sa kanyang iglesia, patungo sa buong mundo. So the Lord richly bless you in your obedience and your decision to be a part of this corporate obedience. See you there, and as you go, the Spirit of God, the glory of God, and the blessings, the favor of God, His love and goodness go with you and cover you. And God's people say, Amen and Amen.